daming kinasuhan, aarestuhin, may pugante, may mga kung ano-ano. Bang klase itong Paskong ito ng 2025? Parang Pasko na. Pero nakaka-stress pa yung mga balita dahil hindi naman natin pwedeng palampasin dahil tayo mga Pilipino ay lahat ay biktima ng graft and corruption sa matagal ng panahon sa ating gobyerno. Mabuti nila at ang Pilipino kahit na anong pagsubok, masaya palagi. Kahit anong pagsubok, pagdating ng okasyon ay enjoy pa rin. Isipin mo, Pasko na. Ang pinag-usapan ay mga kaso, warrant of arrest, paghahanap sa may mga warrant of arrest, at paghahanap pa rin ng tunay na katotohanan tungkol sa mga nangyari sa ating bansa. Kaliwat kanan. Samantalang ang dapat napapag-usapan ay development, magandang ekonomiya, maraming turista, maraming trabaho, magandang kalusugan, security ng bawat Pilipino, pagtatagumpay ng ating bansa sa ating pinaglalaban sa West Philippine Sea, magandang imahe ng Pilipinas at ng bansang ito o ng mamamayan sa international community. Development, pag-asa at positibo dapat. Pero natabunan ang magandang imahe ng bansa dahil sa katiwalian na ang gumawa ay mga mambabatas sa Senado at Kongreso at yung iba taga-executive department. Kasi ang mga engineer under ng executive department, ang public works under ng executive department. Yun po ang ibig sabihin niyan. Isinakripisyo talaga ni Pangulong Marcos ang Pasko, ang diwa ng Pasko. Dahil ang gusto niya ang katotohanan ang dapat lumabas para maging maginhawa ang ating bansa. Pero dito sa nangyayaring ito ay talagang nakakagulat. Masyado pala tayong matagal nang niyuyurakan. Matagal na po talaga tayong pinagsasamantalahan ng mga mapagkunwari na lingkod bayan sa Executive Department, Legislator, both Congress and Senate. At mga kontraktor na kaya naman pala yumaman, nagpayaman dahil sa koneksyon sa ating mga kinakulay sa gobyerno. Napakalaking kapital pala ng koneksyon sa kapangyarihan. Kaibigan ang mga nakapwesto sa gobyerno, nagagawa nilang magpayaman sa buwatan, kaliwat kanan, pera ng bayan ang kanilang pinagpartihan. Yun ang napakasakit. Kaya kahit ngayong Pasko na, nakatutok pa rin ang gobyerno sa isyong ito dahil sana matapos na ito. Sana makayanang matapos ni Pangulong Marcos bago siya bumaba sa pwesto sa 2028 na maipakulong niya ang dapat lahat ng makulong. Mukhang hindi lang po iilan, marami talaga. Hindi lang sa 19 Congress nangyari at ngayong 20 Congress. Mukhang doon sa mga nakaraang Kongreso, 17, 18 Congress, laganap din ang korupsyon na involved ay mga proponent na mga politiko sa mga project. Ganong katindi ang kanilang ginawa. Kaya tandaan nyo ang mga dati at kasalukuyang congressman at senador at mga nakapwesto sa mga executive department na involved sa pera at mga project. Pag marangya ang buhay nila, maluho ang buhay nila, dito at sa abroad, alam mo na kung anong klaseng hanap buhay meron sila. Hindi ko nila lahat. Pero kaya pala ang mayaman ay lalong yumayaman, ang mga politiko ang siyang lalo lang yumayaman at nabubuhay dahil ganito pala ang kailang ginagawa sa pera ng bayan. Ngayon lang na-expose ito sa Marcos administration. Sa nakaraang mga napamahalaan mukhang pinagtakpan ito, posibleng kasapakat sila sa malawakang partihan sa pera ng bayan. Kasi kung 25% hanggang 30% ang kinukuha ng proponent ng mga politiko, siyempre kung merong sangkot ditong mga taga-executive department, mas malaki ang kuha nila. Kasi sila yung gumagawa ng NEP, yan yung National Expenditure Program. Pag nagawa tapos ng Kongreso at Senado, yan yung magiging GAA, General Appropriation Act, under the law, implementation na. Nakakapanlungo, grabe po. Ang daming naghihirap, ang daming malungkot ng Pasko dahil hindi masaya ang Pasko, kulang sa pera, kulang sa pagkain ngayon, panahong ito.
Pero ito naman pong ating mga opisyalis ng gobyerno, hindi ko man nilalahat, nagpasasa ng daan-daang milyon at bilyon sa pera ng mamamayan. Kung walang magnanakaw at walang abusado, walang mahirap na Pilipino. Kung walang magnanakaw, walang mahirap na Pilipino ang ibig sabihin. Totoo yan. Ganun ang nangyayari sa atin. Kaya pala maraming nakakandara pa, maraming gumagawa ng paraan, gumagastos ng malaking pera para mapunta sa gobyerno, congressman o senador at iba pang posisyon, gumagastos tuwing eleksyon para ma-appoint, makakuha ng kapadrino sa gobyerno, makakuha ng kontrata sa gobyerno. Yan ho yung nangyayari pala. Mukhang hindi natin nakikita ang tunay at totoong serbisyo. Sarili muna, bago bayan. Dapat bayan muna bago sarili. Hindi nangyayari yan, hindi totoo yun. Sarili muna, interest lang muna nila bago bayan. Yan po yung laganap noon at hanggang ngayon na ipinatitigil po ni Pangulong Marcos. Pero kung si Pangulong Marcos lang, mukhang hindi kakayanin ito. Malawa ka kahit pala wala kang kinalaman, gagamitin ang pangalan mo. Diyan sa mga insertion na yan. Kahit hindi mo alam o kahit na wala kang pakialam, gagamitin mo ang pangalan mo. Pag nandudo na, saka lang sasabihin sa'yo, magpapartihan na kayo, kaya pag nakabukuhan, puro hugas kamay, puro denial. Ang lupit, ang tindi ng panluloko nyo. Lord save the Philippines. Lord, ka na po ang bahala. Kayo po makapangyarihan sa lahat. Alam po ninyo kung sino ang masama, sino ang abusado, sino po talaga ang nagsasamantala sa mga mahirap na Pilipino at pera ng mamayang Pilipino na inyong mga anak. Lord, save the Philippines. God, kayo na po ang bahala. Kailangan natin daanin sa ganyan. Matindi, hindi naman natin alam kung sino ang ating lalapitan eh. Sa totoo lang, hindi na rin natin malaman kung sino ang ating papaniwalaan sa kanila na seryosong nagmamahal at nagmamalasakit sa bayan. Kaya si Lord na lang talaga ho makakapagsalba sa atin. Naniniwala naman tayong lahat, lalo na mga Kristiyano, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang galaw ng kanyang mga anak sa lupa. Pero sobra na po, bilyon, trilyon na po ang nawala sa pera ng mamamayan na para sa kailang kinabukasan at sana i-development ng ating bansa. Kaya naman pala sa tagal ng panahon hanggang ngayon, third world country pa rin ang bansa. Samantalang ang forecast ng mga magagaling na mga ekonomista at may alam sa development, ang Pilipinas dapat maunlad. Ang Pilipinas napakataas ng potensyal na maging mayamang bansa. Pero hindi tayo umabot sa matagal ng panahon dahil sa pagsasamantala, korupsyon, personal na galaw. Hindi ang bayan ng mga abusado sa kapangyarihan ng mga Pilipino at ng pera ng mga Pilipino. Malupit ho talaga yan. Pero umaasa tayo, mayroon pa rin tamang panahon para sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ganun pa man, tuloy ang laban, panindigan ang tama, at suportahan natin ang gobyerno nagpapatupad ng batas na humahabol sa kanilang lahat.